Ang Philippine entertainment industry at milyong-milyong mga Filipino fans ay labis na nayinig sa makabagbag damdaming balita tungkol sa kalusugan ni Kris Aquino. Ang pinakamamahal na queen of all media ay muling dumaranas at inaatake ng matinding depression matapos mawala ng kakayang maglakad dahil sa malubhang komplikasyon sa medisina. Sa latest report ng kanyang matalik na kaibigan na si Mamaloy, sinabi nitong hindi nakabangon si Kris sa kanyang tinutulugang kama noong Lunes at inalalayan lamang nito ng kanyang anak na si Bemby para makabangon. Nagbabala ang mga doktor na nararap siya sa mapanganib na permanenteng paralysis, isang pagbabala na nagpadala ng mga alon na pag-alala at gulat sa bansa. Matagal ang pambahay na pangalan si Kris Aquino sa Pilipinas. Kilala sa kanyang katalinuhan, alindog at versatility, siya ay naging isang kilalang tao sa telebisyon, pelikula at media sa loob ng mga dekada. Higit pa sa kanyang karera, hinangaan si Kris para sa kanyang pagiging bukas tungkol sa kanyang mga pakikibaka sa kalusugan, lalo na sa kanyang pakikipaglaban sa maraming sakit na autoimmune. Ang kanyang katapangan sa pagbabahagi ng kanyang paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa maraming Pilipino na naharap sa kanilang sariling mga hamon sa kalusugan. Gayunpaman, ang mga kumakailang pag-unlad ay nagbigay ng anino sa kanyang matapang na kwento sa buhay. Ang mga malubhang komplikasyon mula sa kanyang mga sakit ay humantong sa isang mapangwasak na pagkawala ng kadaliang kumilos na nag-iiwan sa kanya na hindi makalakad. Ang biglaan at matinding pagbabagong ito ay hindi lamang nakaapekto sa kanyang pisikal na kalusugan, ngunit nagkaroon din ng matinding pinsala sa kanyang mental at emosyonal na kalagalingan. Masalimuot ang mga isyu sa kalusugan ni Kris Aquino. Siya ay na-diagnose na may maraming mga autoimmune na sakit, mga kondisyon kung saan ang immune system ay nagkakamali sa pag-atake sa sariling mga tisyo ng katawan. Ang mga sakit na ito ay maaaring magdulot ng talamak na pamamaga, pananakit at pinsala sa iba't ibang mga body organs at sistema. Sa kaso ni Kris, naapektuhan ng mga komplikasyon ang kanyang nervous system at muscular function na humantong sa paralysis sa kanyang lower limbs. Ang mga doktor ay nagpayag ng matinding paglala, nagbabala ng kung walang agaran at masinsinang paggamot ang paralysis ay maaaring maging permanente. Ang panganib ng permanenteng paralysis ay isang nakakatakot na pag-asa. Nangangahulugan ito na si Kris ay maaaring mawalan ng kakayahang maglakad ng walang katapusan na lubos na magbabago sa kanyang pamumuhay at karayaan. Ang pangkat ng medikal ay iniulat na tinutuklasan ang lahat ng posibleng mga interbensyon kabilang ang mga advanced na therapy at rehabilitasyon upang maiwasan ang resultang ito. Ang pagkawala ng kadaliang kumilos ay hindi lamang isang pisikal na hamon, ito ay isang emosyonal at psychological din. Ibinunyag ng mga source na malapit kay Kris Aquino na nakakaranas siya ng matinding depression, isang pangkaraniwang ngunit seryosong kondisyon na kadalasang kasama ng malalang sakit at kapansanan. Ang depression sa gayon mga kalagayan ay maaaring magmula sa mga pakiramdam ng pagkawala, kawalan ng kakayahan at kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Para sa isang taong kasing aktibo at masigla na kaya ni Kris, ang biglaang kawalan ng kakayahan sa paglalakad ay isang mapangwasak na dagok. Naapektuhan nito hindi lamang ang kanyang mga pisikal na kakayahan kundi pati na rin ang kanyang pakiramdam ng pagkakakilanlan at autonomiya. Binibigyan diin ng mga profesional sa kalusugan ng isip ang kalagaan ng komprehensibong pangalaga na tumutugon sa parehong pisikal at emosyonal na mga pangangailangan. Kasama na ngayon sa plano ng paggamot ni Kris ang psychological na suporta upang matulungan siyang makayanan ang depresyon at magkaroon ng katatagan sa panahong ito.